Narito ang pinakahuling update sa lagay ng panahon sa ating bansa ngayong Miyerkules, ika-1 ng Oktubre taong 2025. Ang low pressure area na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng pumasok sa loob ng PAR. Namataan ito sa silangang bahagi ng ating bansa at may senyales ng pagbuo ng isang bagyo. Huling namataan ng LPA sa layong 985 kilometro silangan ng Timog Silangang Luzon. Nagdudulot na ito ng mga pag-ulan at maulap na papawirin sa Zambales, Bataan, Batangas, Laguna, Cavite, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Aurora, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at maging sa Eastern Visayas. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin ang mainit na panahon sa umaga. Sa Tugigaraw, posibleng umabot ang temperatura sa 24 hanggang 34 na degree Celsius. Sa Baguio, inaasahan ng mainit at maaliwalas na panahon sa umaga na may temperaturang 18 hanggang 23 degree Celsius. Sa Ilocos Region, kabilang ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, at Isabela, asahan ng mainit na temperatura sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hanging easterlies na kaugnay ng LPA. Sa Visayas, asahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi nito na mas malapit sa LPA. Ang cloud cluster nito ay bahagyang nakakaapekto sa Northern Samar, Eastern Samar, at Samar. Maging handa sa biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kanlurang bahagi ng Visayas, kabilang ang Central Visayas, asahan ng improving weather ngunit may tsansa pa rin ng pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi dahil sa thunderstorm. Sa Mindanao, inaasahan pa rin ang maaliwalas na panahon sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon at gabi, magiging maulap at may pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Maging alerto sa Zamboanga Peninsula, ARMM, Socsargen, Davao Region, Caraga Region, at Northern Mindanao. Sa Palawan, inaasahan ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa tropical disturbance. Panandalian lamang ang pagbuo nito at nagdudulot ng localized thunderstorm na maaaring tumagal ng 1 hanggang 2 oras. Posible ang localized flooding sa mabababang lugar at pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan, ngunit mag-ingat pa rin sa pagpalaot dahil sa katamtamang pag-alon. Ingat po tayong lahat. Bilang paghahanda sa LPA na minomonitor natin sa silangang bahagi ng bansa na posibleng maging bagyo sa mga susunod na oras o araw, silipin natin ang posibleng daanan nito. Kung magiging ganap na bagyo ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan itong Paulo. Sa kasalukuyan, ang LPA ay pumasok na sa PAR at makikita sa silangang bahagi ng bansa. Bahagya na rin itong lumalakas. Bukas, ika-2 ng Oktubre, Huwebes, mas malapit na ito sa silangang bahagi ng bansa at maaapektuhan na ang Cagayan Valley, Isabela, Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. Inaasahan na ang tuloy-tuloy na maulap na papawirin at pag-ulan sa mga nasabing lugar. Kaya pinaghahanda na ang ating mga kababayan dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ika-3 ng Oktubre, Biyernes, mas lalapit pa sa kalupaan ang sentro ng LPA na posibleng maging bagyo. Dito sa silangang bahagi ng bansa, posibleng abutin lamang nito ang kategoryang tropical depression o mahinang bagyo. Samantala, kapag nasa kanlurang bahagi na ito, mas lumalakas ito at posibleng itaas ang kategorya. Kahit mahinang bagyo pa rin ito, pinaghahanda pa rin natin ang ating mga kababayan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na may bahagyang paglakas ng hangin, lalo na sa mga dadaanan ng LPA. Sa Biyernes ng umaga, malapit na ang sentro sa kalupaan, at pagsapit ng madaling araw, posibleng tumawid na ito sa kalupaan ng Hilagang Luzon, Cagayan Valley, Apayao, at Ilocos Norte. Kaya lubos na pinag-iingat at pinaghahanda ang ating mga kababayan sa nabanggit na lugar upang makaiwas sa malubhang epekto. Dahil inaasahan natin na posibleng maging bagyo ito bago tumawid, maging alerto po tayong lahat at manatiling updated sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. Agad po naming ipapaalam ang latest update ng LPA na ating minomonitor.
Pinaghahanda natin ang mga kababayan natin sa Batanes at Babuyan Group of Islands na nakaranas na ng hagupit ng nagdaang super typhoon, kaya ngayon pa lamang, maging alerto na. Sa ika-4 ng Oktubre, Sabado, ang LPA ay nakatawid na sa ating kalupaan at makikita na natin ito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Mas makikita pa natin na mas lalakas pa ito habang nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa. Sana, habang pinapanood ninyo ang ating ulat panahon, naghahanda na tayo sa posibleng epekto ng LPA. Para rin sa ating kaalaman, inabiso na rin natin ito. Pagsapit ng months, inaasahan na natin ang mga pagbuo ng masamang panahon o mga LPA na posibleng maging bagyo, kaya sana nakapaghanda na tayo sa ganitong mga senaryo ng mga bagyo. Ingat po tayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. At base nga sa ating analysis ay meron na nga ngayon itong medium chance na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 2 araw. At patuloy nga itong kikilos pahilagang o pakanluran, hilagang kanluran sa mga susunod pa na araw. Samantalang bukod dito, meron din tayong easterlies o yung mainit na hangin galing Pasipiko na nakakaapekto sa buong bansa. Base nga sa ating tropical cyclone threat potential, yung binabantayan nga nating low pressure area na may tsansa na maging isang ganap na bagyo ay patuloy ngang kikilos pakanluran, hilagang kanluran sa mga susunod na araw at maaari nga yang dumaan dito sa may kalupaan ng Luzon. Bagaman sa ngayon ay marami pang mga pagbabagong mangyari dahil nga mataas pa yung uncertainty kung saan talaga yung magiging direksyon o pupuntahan nga nitong low pressure area, kaya patuloy pa rin tayong mantabay sa mga updates hinggil nga sa development nitong low pressure area. Sa magiging lagay naman ng panahon, asahan nga natin na dito sa Metro Manila, maging sa may Zambales, Bataan, Aurora, Pampanga, Bulacan, hanggang dito sa may Calabarzon, Bicol Region, Mindoro, Marinduque, Romblon, ay makararanas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang temperatura nga ay may kataasan pa rin dito sa may Northern Luzon at maaari pang umabot ng 34 degrees Celsius sa Tuguegarao at 33 degrees Celsius naman dito sa may Lawag. Samantala sa Metro Manila, aabot ng 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Palawan, Calayan Islands, hanggang dito sa may Northern Samar, makararanas din ng matataas na tsansa ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon, dala rin yan ng easterlies. Sa nalalabing bahagi pa ng Visayas at Mindanao, magiging maganda ang panahon, puwera na lamang sa tsansa ng mga pulo-pulo mga pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Temperatura nga ay may kataasan, lalong-lalo na sa Mindanao, ay maaari pang umabot ng 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at 33 degrees Celsius sa Davao. Samantalang sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, more on aabot ng 31 to 32 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Luzon, asahan nga natin na by Thursday, dahil papalapit nga yung low pressure area dito sa Luzon, magiging makulimlim at matataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Northern Luzon, Metro Manila, maging sa may iba pang bahagi ng Central Luzon at dito rin sa may Legazpi City. By Friday, dahil nga yung possible track nitong low pressure area ay more on west-northwestward, papalayo sa may Legazpi City, kaya mas magiging maganda na yung panahon by Friday up until Saturday sa Legazpi City at malaking bahagi ng Bicol Region. Samantalang sa may Northern Luzon and some parts ng Central Luzon, magiging makulimlim pa rin ang panahon at kalat-kalat ang pag-ulan, dala nga ng by this time ay maaari nang mag-cross sa kalupaan ng Luzon itong low pressure area. And by Saturday, kung wala masyadong mga pagbabago sa track natin, nakikita natin na nandito na siya sa West Philippine Sea by this time. Kaya naman, magiging maganda na yung panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Pwera na nga lamang more on dito sa may western side ng Luzon, kasama nga dyan ng Ilocos Region, and possibly some parts ng western central Luzon. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Kabisayaan, although may mga pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon dito sa may Northern Samar, pagsapit nga ng Huwebes ay magiging patuloy na maganda yung panahon, pero paghahandaan pa rin po natin yung tsansa na mga localized thunderstorms ay yung mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dahil kahit saglitan lamang ito ay maaari na agad magdulot ito ng mga pagbaha, lalong-lalo na nga sa mga syudad at mga lugar na malapit sa ilog. Ang temperatura din ay may kataasan, lalong-lalo na dito sa may Eastern Visayas, maaari pang umabot hanggang 33 degrees Celsius.
Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa Mindanao, dahil nga wala naman tayong inaasahan mga malawakang mga pag-ulan, magiging generally fair weather, mag-init at maalinsangan. Ngunit dahil nga mainit, madalas yung pagkakaroon ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Temperatura maaaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog na alas 5:46 ng gabi at sisikat naman ng umaga ng alas 5:46.